Senator Bato de la Rosa, ito, nasa linya ng ating komunikasyon. Sen, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Senator Bato, magandang hapon po. Hello. 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 Yung aking cousin. Hello, Jen. At saka Nelson, magandang hapon po sa ating lahat. Opo, live na ho tayo ngayon sa Net25. Sen, una, kamusta po kayo? Okay lang po. Okay lang. Ano po ang masasabi nyo sa naging resulta ng hatol ng bayan para sa inyo? Yes. Hello. Opo. Hello. Tayo po'y nagpapasalamat. Sa tiwala na pinagkaloob sa atin ng ating mga kababayan at tayo po'y masaya at tayo ay tinulungan na makabalik sa ating sa Senado. Opo. Number 2 po kayo sa number 3. Number three. Number 3. Opo. Ano sa basa ninyo? Bakit ganyan bakit napakataas ng ranking ng inyong boto, Sen Bato? Ay, alam mo, yung biglang yung pagtaas ng aming ranking, no? Kasama na si Senator Bongo, ay alam mo, it came with a heavy cost. At ang cost na yun, yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Yun kasi nagsimula yan nung kanilang dinala si Pangulong Duterte doon sa The Hague. Yun na, nagsipagtaasan na yung aming ranking sa survey. So, at habang umiikot kami sa buong kapuluan, ang sinasabi palagi natin mga kababayan is relax lang kayo, sir. Kami nang bahala at ipapakita lang namin sa eleksyon, sa aming pagboto, yung aming sama ng loob sa kanilang ginawa kay Tatay Digong. So, we attribute everything to the former President Duterte, yung paghuli sa kanya. Doon po nagsimula na nagalit ang taong bayan at masasabi natin na yung aming natanggap na boto ay mga protest vote yun. Protest vote doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ito po bang pagpasok naman ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, paninan yung si Kong Dante Marcoleta na sa mga naunang survey ay halos hindi naman natin nakikita sa winning circle. Ito ba'y ikinagulat pa ninyo, Senador Bato? Yes, halos lahat naman yun nagugulat dahil sa survey naman ay medyo nasa mababa siya sa ilalim, no? So biglang umakyat. Ang kay Senator Marcolita at kay Senator Bam Aquino, medyo naintindihan natin naman dahil yun nga, kinarga sila ng iglesia. So we consider that talagang angat at angat sila dahil kinarga ng iglesia, kagaya ko. Kinarga tayo ng iglesia. So, but then, nakakagulat din, no? Kasi yun nga, si Senator Bong Revilla, kinarga rin ng iglesia, pero nung una, nasa taas siya ng survey. Apo. Pero ngayon, medyo nasa ilalim siya. So, yun nga, no? Yan yung mga unexpected natin, no, pagdating sa elections. Meron dahil dyan, merong ilang nagsasabi, kagaya ng mga viewers natin dito sa ating opinion poll, na mukha itong mga survey na ito ay hindi tama ang ibinigay na resulta. Parang meron silang agenda na para mawalan ng lakas ng loob ang mga, di ba, yung mga supporter, para wag nang suportahan itong mga kandidatong ito. Kaya laging hindi sila, parang sinadya Senador Bato, na ilaglag sila sa survey. Ano sa tingin po ninyo? Parang ganon na rin, no? Kasi nga, it has been proven dito sa mga cases ng mga nananalo at yung mga nahihirapan ngayon na makapasok sa Magic Circle, sa Magic 12,
yun nga, that proves the point ng sinasabi mo. Pero in my case naman, yung sa akin naman, masasabi ko rin medyo otherwise, dahil nga sa last na mga surveys na ginanap prior to the elections, Apo. ay nakasasabi mo doon na si Senator Bongo ay runaway number 1 at saka yung ako ay nasa 2 to 4 yung aking statistical ranking. Apo. 2 to 4. So tamang-tama lang rin na naging 3 tayo ngayon. So mukhang pasok doon sa sinasabi ng survey. Pero all others, medyo nakakagulat nga. Yung kay Bam Aquino, kay Senator Pangilinan, at yung nangyari kay Senator Bong Revilla. Yun ang mga medyo nakakagulat. Bibigyan ulit kayo ng pagkakataon, 6 na taon ulit ito, Senator Bato. Ano po ang aasahan ng mga botante sa inyo? Well, asahan po nila na I will do my best, no? Sa aking makakaya na gampanan ko yung aking mandato at kahit na masasabi ninyo na ako yung nasa opposition ngayon ay talagang opposition ako kung tawagin, pero I will not be an obstructionist opposition na kung meron mo magagandang programa ang ating gobyerno, well, we are going to support that. Hindi tayo opposition for the sake of opposing and obstructing everything that is being espoused by Malacanang, no? Opo. We will support kung nakakabuti yan sa ating bayan, supportahan natin. Pero pag may nakita naman tayong mali at nakita tayong pang-aabuso, you expect us to stand our ground at paninindigan namin kung anong dapat at anong tama. Itong banibagong, yung 12 kasama ninyo na bagong halal, makaka-apekto ba ito sa kinakaharap na impeachment case ni BP Inday, Senador Bato? Yes po. Medyo may makaka-apekto talaga yan. Because, alam mo naman, yung impeachment trial ay numbers game. So, we need more numbers to protect Vice President Sara and the side naman na gusto siyang matanggal sa kanyang pwesto ay nangangailangan rin ng numbers. Opo. So, naagawan ito ng numbers. Na-resolve nyo na ba itong punto na, kasi yung impeachment napag-usapan sa 19 Congress bago na po ang komposisyon sa 20 Congress. Ano po magiging pagtrato nyo doon? Yun nga, mayroong dalawang school of thought dyan. Opo. Kung i-treat mo yung impeachment as kagaya ng normal na trabaho ng Kongreso, na kung saan kapag natapos, nagiging unfinished business siya at natapos na yung Congress, pagpasok ng panibagong Congress ay back to square one siya. Dapat babalik siya sa back to square one. Start from scratch. But meron ding school of thought na nagsasabi na iba yung pagiging impeachment court ng Senado at iba yung pagiging legislative body ng Senado. Opo. Wherein iba yung legislation, iba yung impeachment function ng Senado. So sabi nila once ito daw ay naipasa na, nasubmit na sa Senado yung articles of impeachment, ay kailangan daw talaga aksyonan ng Senado regardless kung the succeeding Congress, no? Yung the new set of senators ang mag-uupo as impeachment court. Opo. Pero, malamang kasi may mga bagong abogado, no? Like Kiko Pangilinan, Senador Marcoleta, mga abogado po ito. Baka magkakaroon pa ito ng mainitang debate, no? Sa plenaryo ng Senado, Senador Bato? Most likely because we expect that to happen once hindi pala, pag mag-reconvene pala kami ngayon, no, yung 19th Congress, hindi pa pala sila makaupo, no, yung mga bagong halal. So, ang kasama ko is yung original pa rin na 19th Congress. Pero it will only take around
around 4 session days bago kami mag-adjourn, and I don't think magkakaroon niya ng significant effect doon sa gagawing impeachment. So I'm sure yung the brunt of the impeachment proceeding shall be borne by the 28th Congress na. Aha. Meron na, kasi kumbaga sa administrasyon, Nason at Senador Bato, second half na po ito ng administrasyon ng Marcos administration. 3 years ang natitira. Kayo po, paano nyo tinatrato itong bagay na ito, yung panibagong kapangyarihang ibinigay sa inyo bilang senador, Senador Bato? We hope and we expect na sana yung presko na mandato natin ay bibigyan rin ng konsiderasyon ng kahit ng Malacanang, no? At yung kanilang mandato naman napatapos na, sana gamitin nila sa mabuting pamamaraan para naman makalimutan muna natin yung away-away politika, no? Mag-concentrate muna tayo para sa ikabubuti ng bayan, magkakaisa muna tayo para gumanda yung ating bayan. Kasi kung nakapokus tayo palagi yan sa hidwaan ng politika, wala talaga. Yung remaining 3 years nila, magugugol lang yan doon sa pagkukonsentrate sa pagdiba sa kanilang mga kalaban. At yung mga kalaban naman ay magkukonsentrate na rin sa pagdidepensa sa kanilang sarili in the remaining 3 years. So, walang mangyayari maganda para sa ating bayan. Opo. Anyway, Senator Bato, alam ko marami din kayong ginagawa. Sayang at natutuwa lang ho kami na nakapanayam namin kayo. Baka meron kayong mensahe, hindi lamang po sa mga bumoto sa inyo, 20 milyon mahigit, kundi bilang senador, ay mensahe niyo po sa ating mamamayang Pilipino. Senador Bato. Salamat sa pagkakataon. No? Unang-una, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na nagtitiwala sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Sagot ko kayo, itaga nyo sa bato. Yan ang masasabi ko sa mga nagtiwala sa akin. At doon naman sa pagkalahatang sambayan ng Pilipinas, bumuto man kayo sa akin o hindi, pakiusap ko lang rin sana is how I wish, no, na magkakaisa tayo. Atin na sanang i-reduce, kung hindi totally eliminate yung political bickerings for the sake of this nation. Sana mawala na yung siraan, mawala na yung bangayan, at concentrate tayo kung paano natin papagandahin yung ating bansa. At yan ay makakamit natin kapag tayo as a nation ay magkakaisa yung sambayan Pilipino. Yun na po ang dasal ko para sa ikabubuti ng ating bansa. Salamat po, Senador Bato. At yan ay natutuwa kami at narinig din po namin sa inyo mga bagay na yan. Sen, ingat po kayo. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Magandang hapon po. Salamat. Ang atin pong Senador Bato de la Rosa, number 3, sa latest result, Nason? Yes. Ayan.